dismissal order laban kay Villanueva pinalalantad. Ayan po. Dapat po, sabi ko nga kahapon, dapat po nilalantad po yan. Kung binaligtad ang desisyon, hindi po dapat sinisikreto yan. Ang kapal naman ng mukha ni Villanueva. Ang kapal naman ng mukha ni Martires para itago nyo yan. Pasweldo kayo ng taong bayan, hindi nyo ibinibroadcast? Ano kayo, tanga? Oh. Hindi mo pwedeng itago yan, imbalidong Martires. Dahil kayo ay public figure, public official. Tagapaglingkod kayo sa taong bayan. Tapos magdidesisyon ka, paano makakapag-motion for reconsideration? Tinago nyo yung desisyon. Miski yung nagulat complainant Oh. Miski yung complainant nagulat MCMLX, thank you po. Greetings from Atlanta. Thank you po. MCMLX, thank you. Diba? Pwede ba naman yun? Nagdesisyon ka na i-dismiss, wala kang hindi alam ng publiko? Abay, tanga lang. Abay, malupit. Oh, dito tayo. Dito tayo sa interview niya. Oh, pakinggan niyo yung interview niya. Former ombudsman. Yes. Yeah, if I may, let me go through my questions as well. Ito na po, magsisigaw-sigaw po dito si Imbalidong Martires. Pakinggan niyo po ang explanation niya. Here's the thing, you spoke of protection a while ago. Sabi niyo po, pinoprotektahan niyo din yung dignidad nung tao. And this is what... Tignan mo, inamin niya, pinoprotektahan niya yung dignidad ni Joel Villanueva. Bobo, di ba? Bobo Ganyan din ang ginawa niya kay Duterte. Pinoprotektahan niyo din ang dignidad ni Duterte. Mas pabor siya sa mga politiko. Yan ang ombudsman. Kasi ang trabaho ng ombudsman, tigalinis ka ng mga kurakot na politiko. Siya hindi. Pinagtatanggol niya mga kurakot na politiko. Abnormal What people have been saying about your stint as ombudsman when you were still sitting there in that office. They were saying that you were in fact protecting these personalities and you were not there to protect the public's interest. What is your reaction to that? How do you defend yourself from that criticism? Umamin ka na. Kailangan protekta mo yung public interest. Hindi yung politiko, imbalido. Lulusot ka pa Booking ka na Go ahead. Don't get me wrong. One of the powers or of the mandate given to the ombudsman is to be the protector of the people. Oh. The word people is used in unqualified terms, meaning to say you should protect the rights of the complainant and the rights of the respondent. Kaya hindi ako nagsasalita, it's not because pinoprotektahan ko itong mga taong ito. Per se, pinoprotektahan ko sa kaso, no. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi, okay, sabi ko na nga kanina, sinabi ko na nag-file kami ng kaso o we found this particular person guilty of violating, guilty of malversation, sabihin na lang natin. Papatak sa utak ng mga tao na itong taong ito ay nag-malverse ng pera. Paano kung pagdating sa court, sa Sandigan Bay, inakwit itang taong ito? Ay, bobo! Ang bobo mo! Ang bobo pala neto ni Martires, no? Sinampahan ko ng kaso, sinabi ko, eto siya. Tapos na-acquit. Di acquit. Ba't nag-aalala ka? Masyado kang caring. Patayin mo si BBM? No joke. Ang
Bobo pala nito eh. Nakitaan na nga ni Conchita Carpio Morales ng probable cause. Kaya nga nag-implement siya ng dismissal. Ang ginawa mo, wala kang ginawa, ni-reverse mo lang. Kasi nga, imbalido ka. Bobo ka talaga, Martires eh. Ha? Automatic, trabaho mo yun. Trabaho mo yun. Ang ombudsman, pag nakitaan niya ng probable cause, pupunta yan sa Sandigan Bayan, magpa-file ng kaso. Ngayon, hindi ka na mag-aalala. Baka masira siya, pinailan ko ng kaso. Bobong ombudsman! Tanga ka! Ikaw ang tagawales, ikaw ang tagalinis, hindi ka tigapag-alala, bobo! Ba't nag-aalala ka? Ha? Basta nakitaan nyo ng probable cause, yan ang mandato nyo, isampan nyo saan? Sa Sandigan Bayan. Then let the judicial system manage its own mandate. Okay? You're getting to my nerves, okay? If you don't understand the way I talk in Tagalog, in the hereditary Tagalog, let me English you, okay? It's not your mandate to take care, okay? To take care of Joel, and you are alarmed that he has a case. Your mandate is to submit if you seen a probable cause in one politician. Then let the judicial system handle it because that is their mandate. Ha? Bobo ka talaga, Martires eh. Nuknukan ka. Ano naman pong gagawin ko kung ma-acquit siya? Ang ginawa mo, sinikreto mo. Eh paano yung... Tignan mo ginawa mo, sino mas nakakaawa ngayon? Mas nakakaawa ngayon ng Filipino people. Dahil hindi sila nakapag-motion for reconsideration, inutil. Ha? Sinong mas matimbang sa'yo? Si Joel Villanueva? Sinikreto mo eh. Pero kung pinublico mo, makakapag-motion for reconsideration pa ang Filipino people. Oh, sinong kawawa ngayon? 'Di ba ang tao? Kawawa ang tao dahil wala ang pera ng taong bayan. Diba? Ako ang Ikaw, Martires, ha? Pag nakita kita, magdadala ako 1 drum na tina eh. Patayin mo si BBM? No joke. Titinaan ko talaga to eh, para luminaw ang utak eh. ang gumawa ng pinasira ng taong ito. Kasi sabi ko nga, magkaibang degree of proof. Ang sa amin is only probable cause for purposes of filing a complaint or information in court. Oh, probable cause. Nakitaan ni Conchita Carpio Morales. Oh, anong ginawa mo? Ni-reverse mo. Oh, tama naman eh. Nakitaan ni Conchita Carpio Morales. Anong ginawa mo? Ni-reverse mo yung desisyon. Ha? Ang tanong, bakit mo ni-reverse? Oh. Once a complaint or once a case reaches the court, a different degree of proof, a higher degree of proof is required, which is proof beyond reasonable doubt. So, pag inakwit ng court, siniraan ko na. Nagsasalita na ako na hindi, guilty yan eh.
Nagwaldas ng pera yan eh. Oh, Ikinakwit ng court. Ito na yung nasa yung utak ng taong bayan na nagwaldas nga ng pera to. Hindi ba siniraan ko yung taong yon? ay putik, bobong ombudsman pala talaga to. Bobong ombudsman to. Bakit pag-aalala ka? Siniraan ko na. Ginawa mo lang yung trabaho mo. Di ba sa posisyon mo, sa sarili mong disposisyon, nakitaan nyo ng probable cause, automatic, ginawa mo na yung trabaho mo noon. Wala ka ng pakialam ngayon kung ma-dismiss o ma-convict. Hindi mo na trabaho yun. Hinayaan mo na yung hustisyang gumawa ng paraan kung paano siya atulan. At least, yung parte mo, nagawa mo, martires na tanga. Ganun ka kabobo. Ay kasi, anong gagawin ko? Ang trabaho lang namin, makahanap ng probable cause. Paano kung ma-acquit siya? Siniraan ko na siya. Wawa naman siya. Wawa naman. I'm not saying I am protecting the guilty, no. Mali yun. That is taken out of context. How would The you... ombudsman is supposed to be the protector of the people. Exactly. Okay. So when you talk about, inadvertently, that it will taint the reputation of the accused, but wouldn't being transparent to the people about the Yes. whole process from beginning to end, wouldn't that also protect the rights of the people? How Yes. do you then strike a balance between the two? That Yes. This is you're being transparent enough so that the people know of the decision. Ito nga na-dismiss Let's naman. go back to the basics. Let's go back to the basics. Let's first define transparency. Oh, ano? What does transparency mean? Diba? Anong ibig sabihin ng transparency? Kailangan ba lahat ng detalye ng kaso araw-araw i-announce namin? Ay, tanga-tanga talaga! Kailangan mo yung pinapaswelde ka namin, kupal! Kailangan araw-araw mag-update ka, kupal ka talaga eh! Trabaho mo yun! Pinapasweldo ka para i-update mo ang nagpapasweldo sa'yo, kakupal-kupalang ka pala eh. Patayin mo si BBM. No joke. Sakit ng bato ko ah. Maintenance. Kailangan ba, tawag doon, pag mayroon kaming desisyon, i-announce ng ombudsman? Kailangan ba, tuwing mananalo ang ombudsman ng kaso sa husgado, i-announce ng ombudsman? Is that transparency? Is that the definition of transparency? Transparency means to say that my acts are all transparent, my acts are all open to the public. So kung may magtatanong sa amin, tulad ng kaso ni Joel Villanueva, marami nag-request ng kopya ng decision, binibigyan namin. That is transparency. Wala kami tinago. Kaya kung sinasabing secret decision, nakakatawa, wala kami secret decision kasi hindi ko na makuha kung sino yung mga tao, but I know that we have been receiving letters before requesting for a copy of the decision dismissing the case of Senator Joel Villanueva. In fact, that copy of the decision was furnished the Senate President Vicente Soto III. Pinadala ho namin siya ng kopya ng desisyon. You can check the files of the Senate. Yeah, and we checked Nandun it. ho yun. O ngayon papasa mo kay Tito Sen. 'Di ba? Ba't gano'n hindi? Alam mo, Martires, sakit na ng leeg ko eh. Grabe ka kabobo, ayok ka. Ha? Imbalido, sabi ko sa inyo, imbalido to eh. Biro mo tamad na tamad mag-report sa taong bayan. Alam mo,
Mauunawaan ka pa namin, ayop ka kung presidente ka eh. Si BBM nga araw-araw lumalakad eh. Si BBM, araw-araw, nasa kalsada para tumulong. Nasa taong bayan para mabigyan ng magandang mga nasalanta, disaster, na bagyo, na lindol. Hindi napapagod eh. Ikaw imbalido ka talaga eh. Tatayo ka lang doon para mag-update sa tao, ayaw mo pa. Imbalido eh. Sorry, former Ombudsman, we're running out of time, and we do need to ask you a few more questions. There's also this criticism that your decision wasn't really a decision, given that, and I know you've answered this already, this is a criticism of some, that it wasn't published, you weren't transparent with the decision, making it a secret decision, and therefore it's just a memo, an internal memo that can be reversed by the current Ombudsman. Your thoughts on that? Again, I go back to my previous question. That the Supreme Court always announces its decisions. Are all the decisions of the Supreme Court published? There are unpublished decisions. Those that are published at the ISCA. Iba yung Supreme Court. Bobo ka naman talaga, oo. Ay, salamat, Japot. Ito ang pang-maintenance mo. Ang sakit ng leg ko. Iba ang Supreme Court. Ha? May mga kaso siya na complicated at hindi pwedeng ipaalam. Given yan. Ano ba yon? Tuturuan na kita, hayop ka. Mga malalaking kaso, financial case, corporate case, bawal yon. Kasi malalaman nila ang mga assets ng kumpanya, ang mga liabilities ng kumpanya, ang mga malalaking kinasuhan. Hindi pwede makita yung mga financial statements nila kapag nasa Supreme Court madalas. Pero ikaw, dapat talaga hayop ka, araw-araw ka. Dahil hawak mo ang mga public servant, mga naglilingkod sa taong bayan. Ikaw talaga dapat nag-update sa amin. Dahil, bukod sa imbalido ka, tamad ka, hindi ka naramdaman maging ombudsman. Ganun ka imbalido, Martires. Ha? Ha? Isa ka lang puppet ni Digong. For the Philippine report are decisions that have already been selected to be published. So you mean to say those unpublished decisions are secret decisions? You know that for a fact that there is such a thing in the Supreme Court as a military resolution. You mean to say Wag mong idikit yung sarili mo sa Supreme Court. Ibang-iba yon. Ha? Supreme yun eh. Ikaw ombudsman. Mandato mo magwales ng tiwaling government official. Ang Supreme Court, kapag may great abuse of discretion, yun ang trabaho. Ikaw ang trabaho mo, ang mga corrupt na opisyal ay tanggalin mo. Huwag mo madikit-dikit ka sa Supreme Court. Hindi mo pwedeng i-unpublish yun, pinapublish yun. Diba? Pinapublish yun. Bobo talaga nito. Ba't di mo ba pinablish? Ano ba meron? Kailan ba tumakbo si Joel Villanueva ng senador? Sige nga, computing nyo. Sige nga. Kailan tumakbo? Sakyan natin, if ever, yung isang sitwasyon. Kailan tumakbo si Joel Villanueva? 2020. Ha? 2022. Diba? 2022. Diba? 2022. Thank you, parang Eduardo. 2022 tumakbo si Joel Villanueva. 2022. Matapos siya ng 2028. Hindi 2016. Dapat tapos na siya.
Ang tapos niyan 2028. Kasabay niya sila Jinggoy eh. Tama, mali. Di ba? Tingnan natin dito. Tingnan natin. Oh. Tapos niya 2016. Tama ba? Ilang bang years yung senador? Hindi 2019 ba? Kailan tapos niya? Ha? Oh. So tumakbo siya noong 2022. Tama? Yan na natin. Oh, ito na nga. Villanueva files COC for Senate re-election bid in election 2022. Dito muna tayo sa isang posibilidad na hindi nila sinabi. Bakit? Kasi nga, tatakbong senador. Huli. Huli. Diba? Huli. Ano yan? Nag-usap kayo. Hindi ipapublish. Bakit? Nag-usap kayo, hindi pa-publish. Kasi tatakbo ng 2022. Diba? Kung 2019, totoo yung sinasabi mo, 2019, yung ni-reverse nyo, di ba ni-reverse nila ng 2019 yung resolution? Oh. Ni-reverse nila ng 2019 yung 2019 pa raw may decision. Di ba? Tama? 2019 pa raw may decision. Oh. Ngayon, ano yan? Hindi mo nilabas kasi tatakbong senador? Yung ba isang senaryo? Di ba? Tingnan naman natin dito. Joel Villanueva reverse decision. Ombudsman. Tingnan natin to. No, yung dismissal niya 2019. Tama? Kailan yung dismissal nun? Di ba? Di ba tama? Mag-iingat ka, Joel is Lord, malapit ka na. Nasa mata ka ng ombudsman. Hindi, ni-reverse ni Martires eh. Ni-reverse niya eh. Kailan niya ba ni-reverse? Teka nga, titignan ko lang dito sa ano ko. Andali, para malinaw sa atin yung computation natin. Kaya hindi niya nilabas yun kasi nga para hindi maapektuhan tong impacto. Diba? Yun. Ayun nga, nagtutugma nga. Sabi ko na nga ba. Ayan po yung reversal. Diba? Tama tayo? Kaya
Kaya ito yung isang senaryo lang kung hindi nila dinoktor, hindi talaga nila nilabas kasi tatakbong senador sa 2022. May pag-uusap. Bawal yan. Bawal yan. Yari ka talaga dito, Martires. Puro kakupalan. Eto siya. Tingnan mo if ever, pagdudugtungin lang natin yung sinasabi ni Martires, sabit pa rin siya, Tatakbo kasi si Villanueva sa 2022. Kaya yung 2019 decision, hindi niya pinubliko. Masisiraan si Joel Diba? Masisiraan si Joel Kaya hindi siguro nila nilabas. Kasi bakit hindi nilabas? Bakit? Kung ilalabas ni Ombudsman, isang senaryo to kung sasakyan natin yung sinasabi ni Martires, wala pa rin siyang lusot. Bakit? Kung nilabas niya to, magfa-file ngayon. Sino? Ng motion for reconsideration ang complainant. Maaaring makaapekto kay Joel yon sa eleksyon. Magpa-file. Paglabas niya ng July 31, 2019, August, may magpa-file diyan ng complainant, motion for reconsideration. Pending na naman yung kaso. Bawal yung ginawa mo. Nagtakip ka talaga ng politiko, demonyo ka. Bakit hindi mo pinubliko? Kasi nga, merong makikipag-motion for reconsideration para wala silang tsansa. Dahil tatakbo si Joel Islord na nuknukan din ng demonyo. Patayin mo si BBM? No joke. Wala kang lusod dito, Martires. Connivance ang ginagawa mo. Hindi mo sinupubliko. Kinawawa mo ang complainant. Dahil kung alam ng complainant to, hindi mananalo yan si Joel Villanueva. Hindi mo sinamidya, hindi mo pinapubliko. Your Filipino page, Ombudsman Martires Morales, successor, grants Villanueva's motion for reconsideration and reverses the dismissal. Kita mo? Kita mo? Direktang nag-file sa'yo ng reconsideration, tas dinismiss mo. Pagka-dismiss mo, sinikreto nyo, mga kupal. Diba? Hindi mo ito. Hindi mo pinablicize kasi pag na-publicize, August, magmo-motion for reconsideration naman yung complainant. At pag nag-motion for reconsideration, hindi mananalo si Joel Villanueva as senator. Booking ang lakad mo. Tama si Chupaeng. Dahil kung nilabas mo ang dismissal mo, kakalbuin ka ni Conchita Carpio Morales. Naintindihan mo? Wala kang maluloko dito. Matatalino ang tao dito. Martires? Dahil kung nilabas mo ang desisyon, yayariin ka ni Morales. Yung talagang nagpapadismiss. Ngayon, hindi mo nilabas, hindi mo binigyan chance ang complainant, hindi natakot ka kay Conchita Carpio Morales dahil yayariin ka sa pagbabali mo ng desisyon. Di mo ginawa kasi nga, pinaburan mo talaga si Joel para manalo ng senador.
Ma'am MCMX, thank you. Na-high blood na ako. Totodo ko na to para isang ugat na lang. Oh. Martires. Mananagot ka dito. Tama yung nagsasabi diyan. Hindi ka karapat dapat bigyan ng pensyon. Katulad ka ng mga retired generals sa AFP na walang pagmamahal sa taong bayan. Ha? Mas inuuna nyo dapat yung mga taong bayan. Ikaw inuuna mo mga betlog ng politician. Patayin mo si BBM. No joke. Military solution is also is a secret military solution. No. These all form parts of the records of the case. Wala ho. Yung alam ko ho, yung nakikriticize ho sa akin. Either dilawan, pinklawan, kasi lahat ng bagay na nangyayari. Kita mo, bobo, dilawan daw, pinklawan. Tanga lahat kami. Galit sa'yo. Nilalagyan ng political color. Wala naman ho akong kulay politika. I admire so much Noynoy Aquino. I admire Gloria Macapagal Arroyo. Kaya hindi ko alam eh. Kung bakit itong mga critics ko walang pigil eh. Kanino ba sila? Are my critics working for the complainant? Bayad ba sila? I'm sorry to say these things. Especially the PR offices. Bayad ba sila? Alam ko yun eh. Or Kahit maybe- ang dyan, wala nang ginawang sulat kung kontra sa akin. Well, former ombudsman, or maybe Alam mo, hindi sila bayad, pero ikaw, bayag. Ha? Malinaw ang mata nila. Hindi sila bayad, pero ikaw, bayag. they're critical of you because of the decisions you've made. I mean, take for example, the decision to prevent access to SALN to public officials. Now, under the Remulla regime, he lifted that. I mean, that's one. That's one thing that they're critical of. Go ahead. I did not prevent access to SALN of all government officials. I go back again to what I said to the stupid professor, hindi siya nagbasa. Okay? If you read the memorandum order that I issued on the access of SALN, I was referring to a statement of assets and liabilities that are filed in the office of the Ombudsman. So what are these assets and liabilities na nakafile? Kanino? SALN ng Presidente, ng Vice Presidente, ng Chairman ng Civil Service Commission, Chairman ng COA, Chairman ng COMELEC, Chairman ng Human Rights Commission, at sa Ombudsman. After that, you have the governors, the mayors, and the councilors. Do you have the light colonels down the line? Wala ho sa amin yung SALN ng cabinet members. Wala ho sa amin ang SALN ng undersecretary. No, Kita mo, tanga talaga, no? Napakatanga. Hayop ka, Martires. Ganyan ka pala kabobo. Ayan po, huling-huli po ha. Either sa senaryo, dalawang senaryo. Yung unang senaryo, yung lumalabas ngayon na dinoktor nila. Dinoktor nila para ma-reverse. Yung pangalawang senaryo, yung nireact natin ngayon na, hindi niya nilabas sinupubliko dahil tatakbo si Joel Villanueva sa 2022. Hindi niya binigyan chance malaman ni Carpio Morales. Hindi niya binigyan chance malaman ng taong bayan. Kasi pag nalaman ng taong bayan, yun talaga ang gusto ni Martires. Hindi malaman ng taong bayan dahil hindi mananalo si Joel is Lord na magnanakaw. Xi Jinping Yan muna po tayo. Ang sakit ng leg ko. Na-high blood ako. My God. Hirap ng ganito. Sama puso mo. Nangangamoy, 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 nangangamoy. May ano pa ako eh. May ano nga po ako ngayon. Guess ako kay Banat Boy. I-reschedule na lang po natin. Sama ng timpla ko. Nangangamoy, nangangamoy, nangangamoy. Chunky, chunky.
Hindi kasi ako hindi ko pinanood yung video, hindi ko pinapanood kasi yung video, live react talaga eh. Tinitignan ko lang yung thumbnail nila tapos sakit. Na-high blood ako dito sa hayop na uban na to. Basta may uban talaga, nakaka-high blood eh. Mag-like naman po kayo bago tayo talaga maputulan ng ugat. Magkita tayo. Maganda na ako bukas magla-live. Kaya to. Ang leeg ko. May re-react pa akong maganda eh. Kaso baka wala na akong matirang ugat eh. Hindi na eh. Masakit na eh. Baka puputol to eh. Kita na lang tayo bukas. Teka lang. Bibili akong pineapple juice. Kakatakot. Isang oras muna tayo ngayon. Isang oras muna. Isang oras muna. Hindi ko nakakayanin ng 2 oras. Baka matigok na ako. Pahinga muna. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Utang muna ako ng shoutout. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
kami nyo lahat.